nakakatulog kasi nag-out ako. Hello guys, hello mga followers ko. Ito po, nag-download na po ako ng aking mga project. Pasensya na kayo at naging busy talaga ang lola nyo. So dami ba naman ng mga oras sa akin sa panahon ng uniform? Diyos ko po. Opo, ako lang po kasi ang nag-iisang mananahi. Wala akong kasamang manahe, solo ko lang. Ayaw ko kasi nang may kasama. Parang naguguluhan ako. Oh, kaya ito po, ngayon pa lang ako mag-download ng aking mga project. Pasensya na kayo at ako'y hindi nakapag-edit. At talagang gabi na ako nakakatulog kasi nag-out ako dito sa aking tahian ng mga 10. And then, syempre, pagtapos noon, medyo pahinga-pahinga, inaabot ako ng alas 12. Tinatamad na ako mag-edit. So, kaya, yun po. Yung ginagawa ko po ay isang uniform ng private. So, ayan po, ginagawa ko na siya ng blouse. Bali, parang bestida po kasi siya na para ano, parang style jumper. Ayan po. Bali, apat po kasi siya eh. Kaya, dalawa lang pala. Dalawa lang pala nagawa ko ng mga time na yun kasi parang kinulang ako sa tela. So, ayan po. Pero apat po dapat yung papagawa. Next na lang yun sa susunod. Ayan po. Gumagawa po tayo ng pang-itaas. Bali, ang palda po kasi hindi na masyado tabasin. Yun ay pag nakuha mo lang yung haba ng haba ng sukat ng palda, yun na po yun. So ito naman yung ginagawa natin ngayon mag-umpisa na po tayo manahi. Tatahiin na po natin yung damit na yan at nang natatapos na at panibagong style naman po. Ang kasunod no po niyan ay ganyan din siya pero kulay blue naman. Ibang school naman siya. Kulay blue siya. Medyo hindi ko na nga po masyado na i-download na videohan yon kasi parang madilim na kasi ng mga time na ginagawa ko yun, madilim na, so madilim sa kuha ng video, kaya balik konti lang yung nagawa ko dun sa kulay blue na yun. So ayan naman po ay buong buo talaga. O ganyan po ako gumawa ng blouse. Siguro nakikita nyo yung ibang kulay yung tela, ano po. Yung tela po kasi is kulang. So, yung lumang palda niya, total hindi na rin naman yun maisusuot. Ginawa ko na lang po siyang pacing. Opo, pacing sa loob para hindi na po bibili pa ng panibagong tela kasi sa loob lang naman po yun. Baling ginawa ko na lang, dati niyang uniform, so pinagliitan niya. Baling ginawa ko na lang pacing. Kasi ang dapat mangyayari dyan ano, i-adjust ko na lang yung damit na ginawa ko last year. And then, kaso, medyo maiksi na po talaga maiksi na po talaga. Kaya sabi ko, kailangan na natin bumili ng tela. And then, yan po mga ibang kulay na yan na ganun din ang tela. Pero, medyo shaded siya. Ginawa ko na lang siyang facing sa loob. O, ayan po. Ayan. Kasi sayang din naman yung tela bali ko itatapon mo lang, o di ba? Papakinabangan naman dun sa ibang facing. Kasi ang tela po is pare-pareho naman ang style, kaya nga lang yung shaded din kasi niya, o kagaya ng di po iba ang shaded ng isa. Last year pa po niya ginamit kasi yun. Ako pong panahon ngayon talaga pagdating sa uniform, marami po kasi nagpapatahiyan ng uniform. Hindi na nga rin ako tumatanggap ng sobra-sobra kasi ako rin naman ang mahihirapan. Yung mga tinatanggapan ko na lang po ay yung mga talagang customer ko. Yung talagang nagpapatay sa akin na talagang dati ko pang mga suki sa mga tanggap na damit. Ayan po. Kasi yung iba hindi ko na po siya tinatanggap, lalo na po
Minsan po sa totoo lang yung mananahi ka, minsan may makakuha ka ring customer na mabusisi or hindi ko alam kung mabusisi ba o minsan nakakairita rin po. Pero talagang gano'n po ang mananahi, kailangan, mahaba ang pasensya. Kasi hindi naman nila totally alam kung paano ang dinadanas mo sa pananahi. Hindi nila alam kung ano yung stress na dinudulot ng tahi para sa iyo, tapos idadagdagan pa po ng mga customer na medyo nakaka-stress din. Kaya pag mahina po ang pasensya mo dito sa mga pananahi, talagang mai-stress ka rin. Bali sa akin naman po talagang minsan dumarating yung sitwasyon na ganun. Para bang marunong pa sila sa mananahi, para bang alam na nila. Kaya nga po ganun. Meron din naman time na nilalagyan po natin ng pikete. Meron din po naman na time na mga customer na talagang very ano sila, maunawaan basta ibinibigay na nila yung ano, bahala ka na diyan sa damit na yan. Kumbaga sa ano, ikaw na yung bahala sa kung anong dapat mong gawin. Ibibigay lang nila yung tela, and then bahala na sila, wala na silang pakialam kung ano. Yun napakasarap na customer. Pero meron po talagang mga customer na talagang, ay, ewan ko, talaga po. So, ayan naman po ginagawa natin parang lalagyan po natin siya ng paha dun sa dress niya. Ayan po. 2.5 po yan, kasama na yung alawan. So, kasi sobra siya, kaya babawasan natin. Ayan po. Pagkatapos naman po na itong mga uniform na to, medyo pahinga na rin naman kahit papaano. Di ba? Pag may uniform lang naman talagang paspasan din talaga. At saka hindi ako masyado makapag-download, gawa ng syempre gabi na, tapos medyo wala sa mood, pagod na rin. Kaya nga sabi ko pasensya na muna yung mga movie ko. Ayan na po. Idudugtong na po natin siya. Idudugtong na po natin siya sa skirt. Kasi po kailangan unahin natin yung blouse. Alam niyo kung bakit ko inuuna yung blouse? Kasi yun ang kukuhanan ko ng sukat ng skirt. Yung pinaka-bewang niya po. Yun dyan ako kumukuha ng ano. Hindi ko inuuna yung skirt kasi minsan ang blouse po medyo malaki-laki, tapos yung skirt na tahi mo na sa kanyang baywang, adi syempre minsan maliit, kaya dyan ko muna kukuhanin yung sukat sa dress, sa blouse, ganun, bago natin ikapit yung skirt. Yan. O, ayan na po. So, ito naman po yung yung skirt na gagawin natin. Ayan, dito na tayo sa skirt. So, maglalagay po tayo ng dyan. Maglalagay po tayo ng pocket. Ayan po yung ginamit kong pocket, din yung tela din ng lumang damit. O, diba? Pocket lang naman po yan sa loob, hindi siya makikita. Diba ibang kulay siya? Kasi sayang naman Ayan. Ganyan po ako gumawa ng pocket. Nakabukas siya. Yung iba po buo na ako po ganyan. Iba-iba po kasi ang pamamaraan talaga ng pananahi. Merong mga expert sila sa mga ganong bagay. Ako po hindi naman expert sa mga ganon. Ayan. Dito ba? May mga magagaling talaga sa mga technique. May mga technique din po kasi ang pananahi Yung akin technique medyo technique na parang matagal baga. Parang ganun. Sabi pa nga nila, ang tagal ko mga, hindi yun ang kinasanayan ko, at saka dun ako, ah, ano, kumbaga sa dun ako, nasanay ng ganun.
ba? Ganyan po ako. Ayan. Ayan na po. Nakagawa na po tayo ng packet. Ayan. Kailangan ipantay natin siya. Ako po kasi ano, yung kagandahan lang ng tela na po yan, hindi mo na kailangan gumamit ng tape measure. Kasi yung mga guhit-guhit na yun, tatandaan mo lang yan. Yan po ay magkakatapat po talaga. Yan dugtungan na yan, magkakatapat po. O, hindi po ako yung salabat-salabat yung ano, magkakatapat po talaga yan. Kaya yun ang kagandahan dun sa ano, dun sa may guhit. O, kagaya niyan po, o, di ba? Kakalagay na po tayo ng waist. Yan po ay overlap. Tatlong overlap po sa harap, tatlong overlap din sa likuran. O, ayan po. Bali, ang 4 and a half po kasi yung na-divide ko, ayan, 4 and a half, and then papasok ko siya sa loob, ayan. O, tapos, kukunin ko rin yung sukat nung sa kabila. Ayan. Then, ayan. Itutupi ko lang siya. Ganyan po ang gawa ko ng overlap. So, ayan. Susukatin ko po yan. Ganyan. O, ayan. Pasok ko siya doon. Medyo malalalim po kasi ako maglagay ng pleats. Yan po kasing style niyan. Kaya po malalim ang slit niyan kasi may time po na magagamit pa po niya yan ng elementary. Yung ano ba yon, grade 1, grade 2, grade 3, ganon. Hanggang grade 3 magagamit pa po niya yan. Very kinder pa lang po siya niyan. Magagamit pa po siya ng ano, hanggang grade 3. Adjust lang po yan. I-adjust ko lang yung haba, and then dudugtungan ko yung parang pinaka laylayan ng tupi. Tapos yung parang hindi siya halata. Yan. Tapos yung baywang po, bali palalakihin natin yan, panibagong. Ang kagandahan po ng tela na yan, hindi siya nagbabago. Yung kung ano yung kulay na tinahi mo ngayon, ganun pa rin siya, hindi siya nangungupas. Opo, hindi siya na ano, kaya nga pwede pa rin siya gamitin. And then yung blouse naman, malaki po kasi yung pinaka meron po kasi siya parang jumper style, may butones dito sa shoulder. Bali nilalakihan ko po kasi yung parang pinaka may butones dito sa may balikat. So pagdating ng panahon na next year, i-adjust ko lang po yun. So ayan na po. May pasubra po ako ng kahit konti. Yan. Tatastasin po yan pagdating ng next year para i-adjust naman din siya sa susunod na taon. Pero hindi po siya nagbabago ang kulay. Yan pa rin po yan. Yan ang kagandahan dyan sa tela na yan. Ayan. Magiging silbing haba na sa susunod na taon. Kung tumaas man po siya ng konti, o di, ayan po. 2 and a half po ang akin tupi. O, ayan. Bale, i-adjust na lang po natin yan. Para hindi po by next year, hindi na bibili ng tela. Sa totoo lang po, mahal po kasi talaga ang tela. Buti kung isang uniform lang ang papagawa nila, 4. Tapos mahal pa po yung tahi. Hindi naman po namin ngayon mamurahan ang tahi kasi ang mahal naman ng kuryente, sinulid, tsaka mga karayom, yan. Kaya medyo nagdadagdag na rin po ako ng presyo ng bayad sa tahi. Kasi lalo na po yung style na yan, napaka mabusisi po. Ayan po. Pero yung sa iba po, talagang sa province, sa part ng Bisaya, talagang 1,000 na daw ang halaga ng uniform. Pero sa akin naman po, ano lang, hindi naman po ako nabili ng tela, sila. Labor lang ang binabayaran nila para sa akin. Medyo nakakamenos pa rin po sila. Maraming po salamat sa lahat ng mga followers ko, sa mga sumusubaybay ng aking palabas palagi. Ayan na po yung aking tahi, ayan na po yung style niya.